Ito yung katotohanan tungkol sa educational requirement ng mga kumpanya sa mga job posting nila. Naging trabaho ko yung pagre-recruit sa dalawang companies before, kaya alam na alam ko yung sinasabi ko. And makinig kayo hanggang sa dulo dahil may mga tips ako para makuha kayo sa trabaho. Ang educational requirement ay nilalagay sa job posting para masiguro ng kumpanya na yung aplikante kaya yung trabaho. Pero kung may dalawang aplikante at yung isa may college diploma pero walang skills, yung isa naman may job experience dun sa trabaho na yon pero walang diploma, mas madalas napipiliin yung may job experience kahit walang diploma, kahit walang college level na education. Pero meron pa rin namang specific na mga trabaho or mga company na automatic rejected na kung hindi pasok sa requirement. Pero hindi yun lahat. Marami pa rin ng open basta yung aplikante ay skilled. Isa pang kailangan nyo maintindihan ay may supply and demand pati sa pag-a-apply ng trabaho. Kung mahirap punuin yung job opening, mas madaling mag-apply. Kasi mahirap maghanap ng ganong klaseng skill or konti lang yung nag-a-apply. Pero kung maraming nag-a-apply dyan, mas madali para sa recruiter ang maging mas mapili sa aplikante. So dapat, dagdagan mo yung skills mo para may bentahe ka or may advantage ka kesa dun sa mga ibang nag-a-apply din. Kung wala kang ang diploma tapos wala ka pang experience at wala ka ring skills, mahihirapan ka talaga. Kaya mamuhunan ka sa sarili mo. Maghanap ka ng skills na pwede mong ilaban para mas lumaki yung pag-asa mo, mas malaki yung chance mo. At ang message ko dun sa mga taong iniisip nila wala na silang pag-asa dahil wala silang diploma or wala silang natapos, huwag kayong pangunahan ng takot or ng negative mindset. Magkaroon ka naman ng tiwala sa sarili mo. Subukan mo pa rin. Wala namang mawawala eh. Hindi mo kasi maaabot yung pangarap mo kung ganyan na yung pag-iisip mo. Kailangan positive ka parati.